masyadong mataas ang bail recommended na amount, or wala kang pangpiyansa, wala kang pang-bail, pwede ba, posible ba, attorney, na makalaya ng walang binabayaran? Ano yung mga legal options ko? Talakayin natin. Habang ang isang tao ay nililitis sa korte, ibig sabihin may information na final ang prosecutor laban dun sa tao na yon, kaya siya naging accused, diba? Siya ay naging People of the Philippines versus Juan de la Cruz, accused, diba? Ngayon, habang nililitis yung kaso, siya ay nasa kustodiya, except kung siya ay nagpiyansa, or except kung ito ay isang non-bailable offense, no, yung punishable by life imprisonment, reclusion perpetua. Pero kung hindi naman life imprisonment or reclusion perpetua, karapatan po ng akusado na mag-file ng bail. Ngayon, sasabihin mo, Attorney Aldrin, masyado pong mataas yung bail. Ang gagawin mo, sabihin mo kay attorney, baka naman pwede mag-file ka ng motion for the reduction of the motion to reduce bail. Kasi ang husgado, i-justify naman yan ng abogado mo sa kanyang motion na considering the financial capacity of the accused, syempre, and at the same time, yung appearance, no? Yung appearance, kasi kailangan i-assure yung appearance ng accused na mag-attend siya ng hearing, irerespeto niya yung proseso ng husgado. Magagrant naman yung motion to reduce bail. Ngayon, Attorney Aldrin, wala po talagang kulang talaga. Pwedeng property bond. For example, meron kang titulo. Sabi, attorney, wala nga talaga. Wala talagang walang pera talaga. Wala talagang titulo. Walang kahit pwedeng mag-recognizance. A responsible member of the community, baka pwede pakiusapan ng konsehal ng bayan. Baka pwede kausapin ng alkalde ng bayan na si konsehal, alkalde, ang magpapatunay at magpapatotoo at maggagarantiya na ikaw ay a-attend ng hearing ng husgado. Pwede yon. So, during the time na nililitis ang kaso, kailangan a-attend ka din. So, kapag, attorney, napakatagal na po nung kaso, tapos hindi ako nakapag-bail, ano pong dapat namin gawin? Kung matagal na yung kaso, yung nag-uusig sa'yo, ibig sabihin yung prosecution, regardless kung yan ay yung public prosecutor or under the direction, control, and supervision of the public prosecutor through a private prosecutor, kung sobrang tagal na talaga, no, wala silang maipakitang ebidensya, walang mga witnesses, kung meron man hindi nagsisipag-attend, laging reset, laging postpone, baka naman pwede sabihin na mag-file na ng motion for provisional dismissal, considering yung right to speedy trial ng bawat accused ay maaaring na-violate na. So yan po yung mga remedyo, legal options natin sa ganitong problema.